Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan naman natin ay ang water ingress namin dito sa barko. Ano nga ba yung kahalagahan nito? Saan ito ginagamit? Para saan ba ito? Kung paano mag-testing at syempre ipapamilyar ko kayo sa mismong unit. I-actual natin yan mga kamismo para makita ninyo. At ituturo ko na din kayo. So, ano pang hinihintay natin? Hindi ko napapatagalin to. I-start na tayo pagkatapos ng maikling intro. Let's go! Alright mga kamismo, simulan na natin. Ano nga ba yung water ingress detection system? For the word itself, water detection system ay dinidetect niya yung tubig, presence of water, sa mga specific areas kung saan nakalagay yung mga sensor nito. Katulad na lamang dito sa aming barko, ay karamihan makikita niyo yung mga sensors nito ay sa aming mga cargo holds. Meron din minsan dalawa sa boson store, kung minsan isa lang dun, at saka meron din sa may 4-peak tank. Yung quantity nito mga kamismo at location ay nakadepende na sa design ng barko. Ang pinaka pinoprotektahan nito, ang water ingress na ito mga kamismo, ay yung kargada. Aside sa kargada, syempre pati na din yung mga crew or yung tao sa barko. Dahil alam naman natin mga kamismo na hindi naman basta-basta papasukin ng tubig yung mga bodega ng barko. Unless kung magkaroon ng butas o magkaroon ng crack yung mismong barko, which is napakadelikado. Kaya naman ginawa ito para maagapan yung ganung mga senaryo. At saka meron pang tinatawag na dewatering system mga kamismo, tsaka ko na i-explain yon sa mga susunod ko na lang na video. Water ingress alarm system mga kamismo. Bali, nag-check ako kung okay yung yung mga sensor namin dito sa bodega, sa cargo hold. Ito yung water ingress box. Ito yung nagbabato ng signal doon sa bridge. Bali, tinesting ko, chinek ko kung merong supply at kung mag-a-alarm ba siya once na inopen ko yung circuit. Kasi mga kamismo, naka-normally close ito. Once na tinanggal mo tong number 4 na to na normally close, mag-open yung circuit dahilan para mag-alarma doon sa bridge. At na-confirm naman kasi tinesting ko at nirelay ko kay second mate, nag-alarma naman daw. Mamaya bababa ako doon sa may bodega, pakita ko sa inyo kung anong itsura ng mga sensing device namin sa water ingress, yung mga tinetesting. Importante ito mga kamismo, nang sa gayon agad ma-identify once na merong tubig sa bodega or seawater usually, kasi design to talaga for seawater. Yan, meron siyang dalawang alarm, isang pre-alarm tsaka isang main alarm. Yan, nasa number 1 ako ngayon. Ibabalik lang natin ulit. Yan, update ko kayo ulit pagkababa ko. Itutur ko kayo doon sa may baba, tsaka kung paano ko to patestingin or testingin. Okay? Bago tayo bumaba doon sa bodega mga kamismo, explain ko lang ito. Itong tinetesteran ko na ito mga kamismo, ito yung sa main alarm ng water ingress. Dalawang sensor kasi ito mga kamismo, yung nasa taas main alarm, yung nasa baba naman yung pre-alarm. Meron itong supply na 16 to 18 volts, kailangan ganun yung reading na makukuha, dahil yun yung ibabato naman papuntang receiver dun sa may bridge para mag-alarma ito. Dito sa mga Handymax mga kamismo, maganda yung design ng water ingress nila. Di katulad sa nasakyan ko dati na Panamax na 7 bodega na need mo pang pumasok dun sa may pinaka-ductile na tinatawag or sa ilalim ng barko para lang makapag-conduct ng troubleshooting. Na-experience ko na yun mga kamismo at nagawan ko din ng video yun sa pagkakatanda ko. Wala na kasi yung binabatong power supply. Sa pagkakatanda ko, nasa 20 millivolts dapat yung makuwang reading doon. Ibang design naman yun mga kamismo kasi ibang barko yun. Ang naging dahilan ng trouble na yun is corrosion. Naputol na yung mga linyada, tapos yun, i-recondition ko lang, naging okay naman at na-pa-alarm ko ulit yung sensor na yan. Diyan, sa picture na yan mga kamismo, pinapakita ko lang sa inyo na merong power supply na 18 volts. Isang indication lang yan na goods yung system. At yan pala mga kamismo, yung location nung aming
water ingress is dun sa may crane. Diyan, sa loob ng crane mismo. Sa crane number 1 kasi ako. Ngayon, papasok ako sa may bodega. Ito yung bodega. Bodega 1. Ayan, ayan yun, bukas. Pag papasok kayo dito, kailangan bukas yan. Naka-ventilate. Yan, baba muna ako ha. Spiral to. At medyo mataas. Ayan, ang itsura ng aming bodega. Bodega 1. Magkakaiba kasi yung sukat niyan mga kamismo. Yung dito sa 1 tsaka yung sa 5 may kaliitan. Yan. Yan yung bodega namin. Tapos spiral. Maganda rito kaysa dun sa kabila. Ayun yun dun. Wala mang ka-railings. Dito may railings, may hawakan ka. Mas safe dito. Pero pagdating dito, ganun ulit. Kaya baba muna ako. Ayan na mga kamismo. Ito yung water ingress sensor. Ito yung sa main. Ito naman yung sa pre-alarm. Yan yung level niyan sa flooring. Mga ano lang yan. Mga 400 mm or 450 ganun. Or 500 siguro. Yan. O, i-zoom natin. Yan. Pagka tinetesting, ginagamitan lang ng basahan, tapos lalagyan ng seawater, tatapatan lang yan, then mga 10 seconds mag-alarm siya. Okay, yan lang. Ayun yung bodega. Pakalinis na kasi maglo-loading kami dito sa may Morocco, tapos i-discharge namin sa New Zealand. Panigurado troso kami doon, kaya abangan nyo ulit yung vlog ko. Alright, yun lang mga kamismo. Sana nagustuhan nyo yung mabilisang vlog ko. Alright, bye bye.